Let's continue to study the words of God at napapatuloy po tayo sa history of the church. At sa ngayon po, lesson 11 na po natin na kung saan ang ating topic is about conflict over circumcision. Pagtutuli. Pastor, bakit ganyan naman ang title? Malalaman natin kung gaano kahalaga ang circumcision sa pananampalataya ng mga Hudyo, ng mga Israelites. Very important po yan at sana po maunawaan natin ang topic natin ngayong gabi. Mga kapatid, ang topic po na ito ay parang partly discussed by Brother Dennis Tan when I attended last Bible study sa Caloocan Church. At maganda po ang pagkakabigay ni Brother Dennis ng pag-aaral tungkol po dito. Subalit, ngayong gabi, mas bibigyan po natin hindi lamang ang topic tungkol sa circumcision, kundi kung ano ang naging conflict at ano ang naging solution sa problema in the early church. Very important po yan, mga kapatid, dahil minsan mayroon tayong kaisipan na pag church, dapat walang problema dahil church yan. Mga kapatid, ito po ang katotohanan na kahit ang ating unang iglesia noon sa Jerusalem ay nagkaroon po ng ganitong klaseng problem. At ang kagandahan lamang po, mga kapatid, dahil ang Diyos ay nasa atin, anumang problema sa church ay pwede pong magkaroon ng solusyon. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng solusyon kung tayo lamang po ay magpapasakop at susunod sa kalooban po ng ating tunay na pastor sa iglesia. Di po ba? Kung mayroong mga pagkukulang, mayroong mga konting pagkatalo, yan po, mga kapatid, ay nangangahulugan lamang na mayroon talaga tayong differences. But because we have only one God, di ba, one Lord, one baptism, ako po ay naniniwala na walang imposible sa ating Panginoon kung ang ating puso lamang po ay bukas sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Now, tuloy po tayo, mga kapatid. During Paul's first missionary journey, naalala po ninyo, last meeting, na diniscuss ko yung unang paglalakbay ni Apostol Pablo when Paul and Barnabas were sent, diba, by the church to share the gospel of Christ doon po sa Philipos, diba? Naalala po ninyo, doon sa Derbe, sa Lystra, doon sa Galatian cities. Ang Galatia kasi ay isa sa mga provinces ng Rome. Now, nakita ko doon, mga kapatid, na talagang grabe po ang passion ni Apostle Paul to share the gospel of Christ. At ang focus ni Apostle Paul ay mga Gentiles. Di po ba? And you know, Paul saw that God opened a door of faith to the Gentiles. Nagkaroon po ng katuparan ang prophecy na hindi lamang ang kaligtasan po para sa mga Hudyo. Kaya nga ngayon, tayo po ay dapat magpasalamat dahil inabot din po tayo ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Yan po ay napakalaking blessing po, mga kapatid. Sabi ng Bible, talagang grabe po yung manifestation ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila Pablo and Barnabas, na marami talagang mga nanampalatayang mga Gentiles. Napag-aralan natin po yan nakaraan. Isa po yan yung conversion ni Sergius Paulus. Naalala po ninyo yung proconsul or governor ng Rome. Di po ba? In-invite pa si Paul para lang mapakinggan ang kanyang mga salita. Praise God. Sabi ng Bible, naniwala siya na mabulag po. Naalala po ninyo, si Bar Jesus, yung isa doon na isang nanggugulo sa salita ng ating Panginoon. Di ba? Naalala niyo yung lalaki yun? Ano? Binubulag po yun. Sabi ng Apostol Pablo, sinisira mo ang salita ng Diyos, ngayon din mabubulag ka. Dahil po sa ginawa na yun ng Diyos, ay na-convert po ito, naniwala itong proconsul na ito or yung governor ng Rome.
Now, hindi lamang yan, pati yung conversion ng mga Gentiles sa Antioch ng Pisidia, nabanggit din po yan sa Acts chapter 13. Hindi lamang yan, yung mga converted din na mga Greeks sa Iconium, nabanggit ko na rin po yan. Sa madaling salita, mga kapatid, talagang ang salita ng Diyos ay tinanggap ng mga Gentiles during the first missionary journey nila Paul. At successful po talaga sila. But you know, after some time, Paul and the early church were faced with a crisis regarding the issue of the Gentiles. Ganun kasi ang ginagawa po ng kaaway. Kapag lumalago ang church, sumisingit ng mga problema just to test our faith in Christ. Yun po yun. Ang conflict po, hindi lamang talaga yung problema. May purpose ang Lord sa lahat ng problema kung totoong lingkod ka. Hallelujah! Gusto lang ng Lord, maybe may ayusin sa doktrina, may ayusin sa karakter natin. Ganun ang minsan nakikita ko sa problema. Sapagkat habang tayo ay narito po sa lupa, gusto lang Lord na patuloy po tayo na ayusin. Patuloy po tayong, sabi nga ni Pedro, idaan sa apoy. Kaya kung ang gusto lang natin ay maluwag na buhay, mga kapatid, para sa akin, hindi ganun ang nangyari sa early church. Marami din po silang naranasan na problema. Now, pag-usapan po natin yung conflict. As I have said, nagkaroon ng conflict ang church. Kaya mababasa po natin doon na talagang may issue na dapat ayusin si Paul. At ipinahayag niya po yan, ang kumpletong detalye niyan sa Book of Galatians. Kaya pag nagbabasa po kayo ng Bible, especially yung mga sulat ni Apostol Pablo, Galatians, Ephesians, Thessalonians, it's better to read first the Book of Acts. Ngayon, bakit pastor nagkaroon ng problema? Dahil isipin po ninyo na ang mga converted Gentiles na ang kultura iba sa mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo po lumaki na mayroon pong bit-bit na mga kautusan mula kay Moses. Ngayon, naghalo ngayon ang mga Kristiyano, ang mga Hentil at ang mga Hudyo. Parang sa isang banda, parang minsan hindi po ba mahirap pag-isahin din ang mayaman at mahirap? Kaya nga, di po ba may church hindi ko nababanggitin na hiwalay ang service na mga professionals at sa mga walang masyadong, hindi masyadong ang trabaho, mataas ang pinag-aralan. Meron po dito sa Pilipinas na ganyan. Ang kanila namang purpose ay para daw hindi magkaroon ng alanganan. Pero for me, hindi yan ang kahulugan ng church. Hindi pinag-usapan sa church kung mayaman ka o mahirap ka. Kung may pinag-aralan ka o wala, kung hindi ka tapos. Hallelujah. Parang ganito mga kapatid ang nangyari noon, dahil nga po, iba po ang level kung baga pagdating sa pagkakilala sa Diyos ng mga Hudyo. Dahil lumaki po talaga sila, o kumbaga, tumanda po sila na mayroon ng kautusan. So ngayon, ano naman pastor ang problema niya? Parehas naman pala silang converted, parehas naman silang Christians. Pero mabigat po kasi mga kapatid, mayroon pong naging problema dahil nga po sa pananampalataya. At pag pinag-usapan po ang pananampalataya, nakakabit po yan sa kaligtasan. At pag kaligtasan ang pinag-usapan, kaluluwa natin ang nakataya. Hindi lamang physical ang pinag-usapan dito, kundi our soul. Ngayon, ano pastor ang conflict? Sapagkat mga kapatid, dahil sila'y mga Hudyo, meron po sila pa rin gustong gawin, liban doon sa tunay na ebanghelyo na gustong ipahayag o ipinahayag na ni Apostol Pablo sa mga Gentiles. Ano po yun? Salvation through the grace of God. Through faith. Yan po yun, mga kapatid. Kaya nga, di po ba pinaalalahanan ni Apostol Pablo ang mga taga-Galacia? Anghel man sa langit o kami ang mangaral na iba sa ebanghelyo na aming ipinapangaral na totoo.
Matakwil! Mabigat ang salita ng Panginoon. Now, Pastor, ano po ang issue? Ito ang issue. Should the Gentiles be required to be circumcised? Yan. Diyan pumasok ang pagtutuli. And keep the Levitical laws of Moses o the ceremonial laws ni Moses. At isinama na po nga dyan yung mga pagkain. Mamaya makakita po ninyo yan kung bakit sa Acts chapter 15 na isama ang dugo. Sapagkat when we speak about Levitical laws, di po ba mayroon ang Bible na sinasabi huwag kang kakain ito, huwag kang kakain ganyan, sapagkat yan ang pauso sa panahon ni Moises. Now, ang nangyayari po mga kapatid, sabi ng Bible, some meron na mga kasama na sa iglesia ng Jerusalem, from Judea, the Church of Jerusalem, teaching that Gentiles could not be saved without circumcision. Mabigat po ito. Without circumcision. Sabi ng mga Bible scholars, yung grupong yun ay tinatawag ng Judaizers. Now, let's read. Acts 15 verse 1. While Paul and Barnabas were at Antioch of Syria, kasi mayroon Antioch of Pisidia. Ang Pisidia po nasa Galatia po yun. Itong Antioch na ito, Syria po ito, northern part ng Jerusalem. Some men from Judea arrived and began to teach the believers. Tingnan po ninyo ito. May nagturo mula sa church ng Jerusalem tungkol po sa kautusan ni Moises. Mabigat. Look at this. Quoted. Unless you are circumcised as required by the law of Moses, you cannot be saved. Ang tanong, yan ba ang ipinangaral ni Apostol Pablo sa mga Gentiles? No! Paul said in the book of Ephesians 2:8-9, for by grace we have been saved through faith. And this is not from your own works. This is the gift of God so that no one can boast. Yan talaga ang turo ni Paul. At alam po ninyo, nilinaw po ito kasi nung una, tinanong ko, saan galing itong mga nagturo na ito? Kasi galing daw ng Judea. Pero yung Acts chapter 15, same chapter, verse 24, said, look at this, napalitaan namin, ginugulo kayo ng ilang kasamahan namin galing dito. Grabe yun. Kahit na hindi namin sila inutusan. Kaya talaga mga kapatid, kahit noon pala, may mga members na pabida pagdating sa pagtuturo. They were not sent. Maybe they were not ordained as teachers or ordained man sila na magturo pero wala pong go signal. Maybe ang council, ang elders ng church para sila magturo. Pero pumunta po sila mga kapatid sa ibang church para mangaral ng ibang ebanghelyo. Sabi ng Bible, kahit hindi namin sila inutusan, at binagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Look at this. Kaya po ang kaayusan sa church for me, kahit hindi pa tayo malaking iglesia, pero pwede na nating simulan po ang kagandahan ng sistema sa loob ng church. Kaya nga po, di po mayroon tayong topic about protocol in the church. Kasi isa ito sa naging problema ng early church. Sipin nyo, may nagpusa na lamang na magturo na iba sa dapat ituro. Talaga pong masisira ang church. Dahil ang kanilang pagtuturo ay talagang nagsasarili na sila sa kanilang paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Mga kapatid, kaya nga, the church, mga kapatid, ay dapat talaga may kaayusan. Kasi hindi talaga maganda ang church na parang baliwala lang mga kapatid.
yung ating pong pagsusunuran, di po ba yung sistema. Very, very important po yan, mga kapatid. Hallelujah. Kasi may nabanggit nga, di ba, ang liwanag, kahit hindi namin sila inutusan. Mayroon talaga dapat protocol din pala sa church. May hierarchy din pala sa church. May sinusunod din pala dapat sa church. Hindi kanya-kanya talaga. So now, why is circumcision became a controversial issue in the early church? Why? Bakit hindi nila maiwa-iwanan o maiwa-iwanan ng mga Hudyo ang circumcision o ang laws ni Moses kahit alam nila nasa biyaya na sila ng Panginoong Kristo? Tingnan po natin. Let's look at the background of circumcision. May iba't ibang pananaw po kasi tungkol sa pagtutuli. Ang iba, hygienic, kalinisan ibig sabihin. Ang iba naman dahil yan na yung custom, yan yung tradition. Pero sa mga Hudyo, ceremonial ito. Levitical laws, kasama po ito. Now, for the Jews, it is not just a ceremonial event, but it was a sign of their covenant with God. You see, covenant. Circumcision marked them as the chosen people. Circumcision marks them as God's special treasure. Paano nyo malilimutan? Kung yun ang kanilang pagtingin sa circumcision, na pagtuli sila, isa yan sa marka bilang ako ay special people of God. The people of God. Yan, may yabang yun, no? Kaya, yung circumcision po, yung pagtutuli, nasa puso rin ng mga Hudyo na parang covenant agreement ito. Sapagkat ito po ay nagsimula kay Abraham. Kaya pala, kay Abraham po pala kasi. Anong pastor ang makikita nating versikulo dyan? Mga kapatid, before Isaac was born, God directed Abraham to circumcise all the males of his household. And we know na si Abraham po ay pinanggagalingan ng pananampalataya, including himself. Si Abraham tinamaan din po ng kamanda ito, Ishmael and his servants. Dahil sa kautusan po na iyan, naging practice na ng mga Hudyo, sabi ko nga, naging agreement na ng covenant nila sa Diyos. Kaya nga, every male born into his family was to be circumcised on the 8th day. Kaya nga, maging si Jesucristo, pansinin po ninyo, ay nagpatuli sa pagkatapos ng walong araw. Alam po niyo kung bakit? Because of covenant. Now, hindi pa ba, Pastor, effective yung biyaya? Hindi pa effective kay Jesus Christ. Kasi ang biyaya, nung kamatayan ng Panginoon. Do you agree with me? Palagpakan natin ng Panginoon. Hindi mo ba? Nagkaroon ng katuparan po. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon, yung grace of God when He gave His life on the cross. Bagamat noon ay may biyaya na po lagi ang ating Panginoon, but talking to the New Covenant in the New Testament, we speak about, pinag-usapan natin dito ay ang kamatayan at pagkabuhay ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, napakahalaga po ito sa madaling salita. Pero mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo sa Romans 6:14, "For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, we are now under grace." Sabi niya sa Roma, hindi na tayo nasa ilalim ng batas, kundi nasa ilalim na tayo ng biyaya ni Kristo. Dahil alam ni Apostol Pablo na hindi naging sapat ang batas. Kailan po nagsimula ang tunay na pagbabago ng tao? Dahil po sa biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. Sa malakas na palakpak po, salamat at mo. Now,
Ang problema, as I have said, yung early Christians, mga minamahal, nagsimula sa Hudyo yan eh. Di ba? The first preaching of the gospel of Christ, di ba? Yung birth ng church, actually si Peter preached in the book of Acts chapter 2, nadadaanan na po natin yan. Talagang yung Hudyo, mga Jews ang audience niya doon, mga kapatid. Kaya nga si Paul was sent, di ba, by the church to preach the gospel to the Gentiles. So mabigat po yung sinabi ng mga tagapagturong ito na hindi inutusan, na siguro nag-usa. Isipin mo sabihan yung mga naturuan na at tinanggap si Kristo that unless you are circumcised as required by the law of Moses, you cannot be saved. Grabe po yan, mga kapatid. But you know, Paul and Barnabas strongly disagreed. Acts 15 verse 2, Paul and Barnabas were against this teaching and argued with them about it. Nakipagtalo sila Paul. So the church decided to send Paul, Barnabas, and some others to Jerusalem where they could talk more about this with the apostles and elders. So ano po ang sabi ng Bible? Tumutol sila Pablo at Bernabe. Ano ang kanilang naging solusyon? Pumunta sa main church sa Jerusalem. Dahil nandoon sila Peter, sila James, the council of the church, para pag-usapan ang ganitong klaseng conflict. Hallelujah. Kaya mga kapatid, alam ni Apostol Pablo na mayroon silang dapat na ikonsultahin. Si Apostol Pablo, napakagaling po niya. Ang totoo niya, kaya niya mag-decide dito eh, kung gusto niya lang. Pero nakita ko doon yung recognition ni Apostle Paul sa church council. Hallelujah. Kaya alam ni Apostle Pablo na naparito si Kristo upang ang mga Hudyo man o hindi ay maligtas, hindi ayon sa pagsunod sa kautusan ni Moses, kundi sa pananampalataya sa Panginoong Kristo. Grabe mga kapatid, malalim si Paul talaga doon. Pinaglaban niya yan, ang sabi ng Bible, nag-disagree siya, nakipagtalo siya. Maybe, nai-imagine ko yung passion ni Paul, nai-imagine ko po, siguro yung, hindi naman yung parang, nagkaroon sila ng sobrang galit. Pero para sa akin, yung argumentation, maybe, hindi ganun kadali, to the point na maisip nila na dapat pumunta tayo sa Jerusalem. Now, look at this verse in Romans 2:28-29. Napakaganda. Galing din po ito sa sulat ni Pablo. Sapagkat, sabi niya, ang pagiging isang tunay na Hudyo ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa pagtutuli sa laman. Tingnan niyo po mga kapatid ang sinabi ni Paul. Ang tunay daw na Hudyo, hindi sa pagtutuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusan na susunod sa kalakpak. Grabe mga kapatid. Praise the Lord. Salamat po sa buhay ni Paul. Purihin ang Panginoon. Makikita natin dito ang maka-Diyos na masasabi ko na rin galit. Galit din ni Paul dahil mali ang aral. Maraming hentil na ang tumanggap sa Panginoon sa kanyang unang paglalakbay para sa Ebanghelyo. Tapos sisirain ng mga tao na wala ng basbas para magturo at mali pa ang aral na itinuturo. Kaya nga mga kapatid, sa Galatians chapter 3 verse 1, pag binasa po ninyo, medyo harsh ang words ni Paul. Sabi ni Paul sa mga taga-Galatia, mga hangal kayo, mga taga-Galatia. In English, foolish Galatians. Nagsimula kayo sa biyaya at magtatapos kayo sa kautusan. Sayang ng ginawa ni Kristo. Maganda. Kaya mga kapatid, sabi ni Paul sa Galatians chapter 5 verse 12, sa galit niya doon sa mga nagturo, sabi ni Paul, Galatians chapter 5 verse 12, hindi ko na nalagay dyan. Ang mga nanggugulo sa inyo ay huwag lamang patuloy, kundi maputol na. Basahin niyo po yan. Nasa Bible yan. Grabe mga kapatid.
ito mga kapatid, hindi naging madali. That is why, ang naging desisyon mga kapatid, pinadala si Paul, pumunta sila Paul, saka si Barnabas sa Jerusalem to talk to the apostles and elders about the conflict. Sinamahan po siya dyan ng ilan, kami ng Bible, hindi ko na, ilagay dyan, Acts 15 verse 2, may kasama po siyang iba at kasama din si Titus. Hallelujah. Now, pag-usapan na po natin mga kapatid yung council at Jerusalem. Dito po nagkaroon ng meeting ang church council sa church ng Jerusalem. Kaya po biblical yung pinag-uusapan talaga ang problema sa church. Biblical po talaga. Dapat igalang ang mga nanuno. So biblical. Glory to the living God. Acts 15:4-6. Please, look at this. Verses. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and others. So, binalgam sila. To whom they reported everything God had done to them. Oh, may reporting pa. Then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, look at this. Meron pala kasi doon sa loob ng church na ganyan ang pagkauna. The Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. Nasa Jerusalem na sila. So the apostles and elders met to consider this question. So hindi naman problema yun. Dahil yun ang kanilang pananaw. Kaya nga, may meeting eh. Kaya nga may meeting eh. Verse 7, look at this. After, anong sabi ng Bible? After much discussion. Hindi lamang sinabi ng Bible na discussion, but much. Sa tingin niyo po ba, konti lang na pag-uusap? Hindi po. Hindi. Much discussion. Peter got up and addressed them. So, sabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah, matapos mga minamahal ang mahaba na pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. So, isummarize ko na lamang. Tumayo si Pedro sapagkat si Pedro po ay isa sa mga leaders ng Jerusalem Church. Sinabi niya na ako man, sabi niya, please listen, para makuha niyo po ito. Kasi ang maganda po dito sa nakita kong meeting, dapat mapatunayan nila na talagang hindi na dapat. Hindi na dapat. Kaya sabi ni Peter, in Acts 15:6-11, pinili ako ng Diyos na mangaral din sa mga Gentiles. Kaya si Peter po, hindi naman talaga siya parang nangaral lamang sa mga Hudyo. Hindi po. Actually, si Pedro ang nangaral kay Cornelius. Di ba si Cornelio? Gentile? Siya ang ginamit. Na-share ko na po yan dito mga kapatid. Yung family ni Cornelius. Dito. Si Peter po yun. According to Peter, ang Diyos ang nag-purify din sa mga hentil through faith, katulad din ang ginawa niya sa atin. Sabi ni Pedro, huwag na natin bigyan pa ng pabigat ang mga hentil dahil nga tayo, hindi natin kaya. Grabe yung share o yung pag-share ni Peter tungkol po doon sa kalooban ng Panginoon. Then, pagkatapos po yan mga kapatid, tumayo din si Paul, si Pablo at si Barnabas. At alam po ninyo, nagpatotoo si Paul. Alam po ninyo, pag binasa po ninyo yung story, nakaka-bless eh. Dahil, kung gusto talaga natin masunod ang kalooban ng Diyos, hindi naman talaga problema ang problema. Pero kahit nga sa family natin may mga problema, kahit saan naman po talaga. Ang maganda lamang po talaga dyan, open lang tayo. Di po ba? Doon po sa mga suggestions, opinions, di po ba? Kaya nga meeting nung tumayo si Pablo mga kapatid, sabi niya, saksi kami
At nakita po namin ang himala na ginawa ng Diyos sa mga Hentil. Grabe yung testimony ni Paul. Ang point ni Paul doon, sinamahan sila ng Espiritu ng Diyos. Tinanggap nila si Kristo. At ang totoo niyan, mga minamahal, habang, sabi ng Bible, habang nagsasalita si Paul, tahimik ang lahat na nakikinig kay Paul. Kasi totoo ang sinasabi ni Paul. Gusto ni Paul na i-validate na kahit mga Hentil ito, nakita ko ang pagbabago ng Diyos sa buhay nila. Purihin po ang Panginoon. Parang gusto sabihin ni Paul, tayo nga mga Hudyo. Hindi kaya. Nagmamalaki pa. And after, mga kapatid, na mag-testify si Paul at si Barnabas, James, sabi ng Bible, si Santiago. Actually, si James parang tumatay chairperson ng council. Siya yung leader sa council ng Jerusalem. At siya po ay nagbigay ng decision. Hallelujah. Napakan natin ang Panginoon. So, here's Apostle James' decision. Look at this. Everybody, sabi niya, it is my judgment, therefore, that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. Huwag na natin silang pahirapan pa. Instead, we should write to them. Ano sabi ng Bible? We should write to them. Kahit yung letter po, iginagalang po yan. Isipin niyo mga kapatid, we should write to them. Yung letter po sa church decisions ay ginagawa talaga yan. Kahit noon sa early church, yung letter. Telling them to abstain. Tingnan po ninyo. So, ang ibig sabihin, hindi lamang talaga doon ang issue ang circumcision. Highlighted lamang, pero isinama na po ito sa decision ni James to abstain from food polluted by idols, from sexual immorality, from the meat of strangled animals, and from blood. Kaya dyan mga kapatid, makikita natin na hindi po talaga tama kalooban ng Diyos na kumain ng dinugo. Hallelujah! Kasi, decision na ito ni Paul. Hallelujah! Decision na po ito ng council. New Testament na ito. Early church na ito. Yung blood was mentioned. Hallelujah! Kaya maliwanag mga kapatid dito sa mga versikulong ito na hindi lamang talaga pinag-uusapan doon ay ang circumcision, but the Levitical laws of Moses. Yan po yun mga kapatid. So, with the help of the council, through James, Peter, and of course with the testimony of Paul and Barnabas, mga kapatid, and with the guidance of the Holy Spirit, the conflict came to a quick resolution. Palagpakan natin. Ang tanong, why? Bakit na-solve? Because almost everybody wanted that the conflict to be resolved. Ganun naman. Pag gusto mo talaga, ang Diyos sasama. Yun po, nakita kong magandang lesson dito. Sinamahan sila ng Diyos. Hallelujah. Kahit very sensitive po ito, as I have said, hindi madali para tanggalin sa kanila yung ganong klaseng kultura o custom o tradition dahil galing yung kay Abraham. Pero bakit natanggal? Bakit sila ay nagkaroon ng isang desisyon na tama ayon sa Ebanghelyo ng Kristo? Because everybody wanted that the problem must be resolved. Hallelujah! Everybody say Amen. Malakas na Amen. Palakpakan natin ang Lord. So, last. Tingnan natin yung delegation ng letter.
Hindi lamang basta na sabihin na, oh, okay, magsulat tayo. Kundi, pinili pa rin nila si Pablo at saka si Barnabas ang siyang maghatid ng sulat. Paul, Barnabas, and the delegation returned to Antioch and delivered the letter. Purihin po ang ating Panginoon. You know kung ano ang reaction ng church. Alam niyo pag may problema ang church na dito. But as I have said, ang church pag-aari ng Diyos. At kung gusto natin magpasakop sa Kanya, nothing is impossible. Babaguhin tayo lahat ng Diyos. Kung mali tayo, magpasakop tayo. Babaguhin tayo ng Diyos at mas lalo magiging mabuting Kristiyan tayo. There's nothing to fear sa pagharap sa ating Panginoon. Mga kapatid, the church rejoice. Palagpakan natin ang Lord over its encouragement. Acts 15:31, hindi ko na masyadong pinahaba. The people read it and were glad for its encouraging message. Napakaganda mga kapatid, ano? Pagkabasa nila ng sulat, ang sabi ng Bible, sila po ay natuwa, nagalak, dahil sa mensaheng nagpalakas sa kanilang kalooban. Dahil yung kanilang kabigatan ay nagkaroon ng solusyon. Woo! Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord sa lahat ng nanonood tayo. Hallelujah! So, here's the conclusion, mga kapatid. The conflict in the church over circumcision illustrates the challenge of transition from the Old Covenant to the New Covenant by the early church. So, pwede kong sabihin na hindi lamang pwede natin tingnan ito sa ganung klaseng sitwasyon. Even now, sa ating church ngayon, hindi lamang mga kapatid na pwedeng ang conflict, mga minamahal, ay tungkol sa mga doktrina. Kundi kahit maging sa ating pong kanya-kanyang pananaw sa buhay, yung individual differences, pwedeng magkaroon ng problema po dyan. Pero ang nakita ko po dito mga kapatid, yung magandang sistema ng early church at yung paggalang din sa Panginoon. Yun ang nakita ko doon na napakalaking bagay para mas madaling ma-resolve ang anumang problema pagdating po sa iglesia. Okay? But the challenges were overcome because of Paul's faith and courage. Napakaganda, si Paul po ay isa sa halimbawa na pwede tayong gamitin ng Panginoon para po sa kaayusan. Di ba? Si Paul, of course si Barnabas, si Peter, pero ang nakita ko po talaga doon yung hindi pag-agree po doon sa mali. Yung pakikipaglaban niya doon sa kalooban ng Panginoon. Yun ang masyado kong na-appreciate kay Apostle Paul. So, Paul was used by God to help bridge Jews and Gentiles in the name of Jesus Christ. Hindi para sa kanya, kundi para doon sa pagkakaisa ng mga Hudyo at ng mga Hintil to bring peace between them, making them one new body. Kasama tayo. So, this ought to remind us how blessed we are to be able to come into the fellowship with God and with His people. Purihin po ang ating Panginoon. To God be glory. Mga kapatid, kaya ko ay may napilit po kayo ng karagdagang kainan pagpatungkol po sa iglesia. To God be the highest glory at maraming salamat sa muli sa inyong panahon.